Grade 5 ako na mangyari ito sa kapitbahay ng tita namin sa probinsya. Umuwi kami para magbakasyon dahil magpapasko. Umaga ng December 25, natagpuan ng 5 taong gulang na apo ng kapitbahay nila yung lola niya na nakasabit sa kisame. Luwa ang mata, labas ang dila, wala ng buhay. Binurol yung lola roon din mismo sa bahay na iyon. Ilang araw lang din kasi at ayaw ng mga anak na patagalin lalo na at magbabagong taon. Yung kasama ng lola sa bahay ay mga apo lang at isang anak na binatilyo. Kwento ng tita ko sa amin, yung bunsong apo daw na nakakita sa lola nila ay pinapatherapy dahil sa trauma. Lagi daw sumisigaw lalo na sa gabi na si lola, si lola, habang nakaturo sa kisame kung saan nagbigti yung lola nila. Normal naman daw yung bata pag nasa labas. Nag-aaral, nakikipaglaro, pero hindi madaldal. At pag nasa bahay daw nila at gabi na, nagwawala naman. Dahil abroad ang nanay at walang mga tiyuhin o tiyahin na gusto mag-alaga, walang choice kundi magstay doon at ipalaga sa tito niyang binata. Minsan, pag nagkakabulahaw na ang ingay sa kapitbahay, kukunin nila tita para patulugin sa bahay nila. Noong nag-grade 5 na yung bata, pinapatherapy daw ulit dahil narinig daw niya yung lola niya na bubulong mula sa kisame. Ang assessment daw ng doktor ay sarcopenia. One time, nagdala ng girlfriend yung tito niya sa bahay nila at doon sa kwarto ng mga pamangkin niyang babae pinatulog. Di daw nakatiis si girl at nagpauwi rin that night. Noong umaga na, tinanong niya sa tito ng bata kung kanila ba talaga yung bahay or pass down na. Kinuwento ng girlfriend nung nakita niya nung gabing yun. May matandang babae raw na nakabaliktad sa kisame. Luwa ang mata, labas dila, tapos salita daw ng salita na hindi niya maintindihan. Nabindicate yung pamangkin at di siya tinawag na baliw ng mga kapitbahay niya after noon. Pero nagbigti rin siya ng 13th birthday niya sa bahay na yon. First year college ako noon sa isang school sa Manila, yung likod ng UE. History class namin noon and super terror yung prof. Then, may recitation pa kami kaya grabe yung aral ng mga classmate ko. Todo review talaga. 10 minutes before mag-start yung class, naiihi na talaga ako. Hindi ko na kaya. Kaya nag-ask ako sa friend ko na mag-CR kaming dalawa. Pero ayaw niya kasi magre-review pa daw siya. Wala akong choice talaga. Mag-isa na lang ako magsi-CR. Usually, sa third floor ako nagsi-CR kasi maraming ilaw at maliwanag. Pero malapit na mag-start yung class kaya hindi na ako bumaba. Dito na lang ako sa fourth floor. May parang makalumang salamin sa CR na iyon. Hindi malinis, walang bintana, naka-close lahat. Pangit pa ng timing kasi walang student sa hallway. May feel mo talagang mag-isa ka lang. Nakakatakot. Nung pagpasok ko sa CR, saktong pagpasok ko talaga, biglang may nag-close sa isang cubicle sa dulo. Sa isip ko may kasabay pala ako. Chinek ko yung cubicle 1, 2, and 3. Open naman lahat. Pero ang dumi talaga kaya last option ko na lang yung cubicle 4. Yung may kakapasok lang. Nag-abang na lang ako sa tapat. Maya-maya lang, biglang nag-flash yung toilet. Narinig ko pa nga yung click sounds nung pag-unlock ng door. Then bumukas ng konti yung door.
pero walang lumabas na tao. Ilang minutes din akong nagantay doon. Ihing-ihi na talaga ako kaya nag-decide na akong katukin na lang at itulak yung door. Hindi na ako umihi. Bumalik ako kaagad sa classroom. Walang tao sa cubicle 4. Mag-isa lang pala ako noon sa CR. Naalala ko noong grade 8 ako. Nagtitest kami noon sa science. Hindi ko masyado alam yung mga sagot kasi hindi ako nakapag-review. Kaya lingon lang ako ng lingon noon sa room. Si ma'am naman, paikot-ikot. Checking if may nangongopya ba. At one point, napansin niya na hindi ako nagsasagot. Kaya she said something not reviewing. Noong nandun si ma'am sa may likod ng room, iikot na sana siya. Nang bigla kong nakita yung buhok niya na nakatali into ponytail, biglang lumipad pataas na para bang pinalo yung buhok niya pataas. Sabi ni ma'am, naramdaman daw niya iyon. And the moment it happened, kinalibutan daw siya. Walang tao na malapit sa kanya at wala ring hangin since naka-aircon kami. We decided na it was a ghost. Rumors na kasi talaga sa school namin na may mga multong bata na malakas prank. Hindi naman nananakit, pero sometimes sobra na ang pananakot nila. May isa nga ring kwento ng ibang teacher after namin ikwento what happened to our science teacher. Minsan daw, na-late siya ng uwi kasi ang dami daw gawain. Hindi niya daw napansin na gabi na if hindi daw siya sinabihan ng janitor. Ilock na daw kasi ang gate and si ma'am na lang daw ang hinihintay. Sabi ni ma'am, iihi lang daw muna siya. Si sir janitor naman, naghintay sa gate. So si ma'am, pumunta na sa banyo ng girls. Yung banyo pala, maliit lang siya. And yung pinto noon ay palpak ang paggagawa. Walang lock and you need someone from the outside na itulak para magsara. Kaya kapag may babaeng classmate ako na magsi-CR, nagpapasama siya sa kaibigan niya. Since walang tao sa school noon, umihi si ma'am na bukas yung pinto. Kaso, nung naghuhugas na daw siya ng kamay, biglang nagsara ang pinto. And when she tried to open it, ayaw na magbukas. Mga 10 minutes na daw siyang kinakalabog ang pinto. Trinay na daw niya gamitin yung katawan niya pero sobrang nagsara ang pinto. Buti na lang dumating si Sir Janitor. Pagdating niya, kusang bumukas ang pinto. Nagtaka daw kasi siya kung bakit ang tagal ni ma'am. Tapos nung pinantahan niya, narinig daw niya na kumakalabog ang pinto. Inexplain naman ni ma'am yung nangyari and naniwala naman si Manong. Simula daw noon, never nang nagpagabi si ma'am. Workaholic pa naman siya.